Tayo ngayon ay nahaharap sa isang malaking pagsubok dahil sa isang pandemya na apektado ang buong mundo. Subalit, may mga kakaibang nangyayari sa buong mundo habang tayo ay nahaharap sa pandemyang ito. Una, malalaking tipak ng yelo bumagsak sa Del Rio, Texas sa Amerika. Isang matinding bagyo na may malakas na bugso ng hangin at may kasama ding malalaking tipak ng yelo ang bumagsak sa Del Rio, Texas sa Amerika noong April 11, 2020 ng gabi. Ito ay nagdulot ng malawak na pinsala sa mga sasakyan, mga bubong at bintana. Ang mga nakatira sa buong lungsod ay nagulat na ang mga bumabagsak na malalaking bloke ng yelo ay may sukat na sinlaki ng golf ball hanggang sa sinlaki ng softball. Isang matinding babala ng bagyo ang inilabas ng National Weather Service ang nagbigay ng alerto sa mga residente ng Kinney County, Valverde County, out South Central Texas na lugar ng bagyo at hinikayat ang lahat na maghanap agad ng kanilang masisilungan o mapapagtaguan. Mga bandang alas 8:30 ng gabi, ang bagyo ay natagpuan 12 milya sa silangan ng Del Rio. Tumatakbo itong pasilangan sa bilis na 25 miles per hour. Ang mga hailstone sa lugar ng Pulliam ay inilarawan ng isang may-ari ng bahay bilang kasing lalaki ng bunga ng abokado. Maraming mga sasakyan ang nasira at karamihan sa mga sasakyan ay nabasag ang mga sunroof, sira ang mga windshield at malalalim na dent sa ibabaw ng bubong. Samantala, higit naman sa 18 katao ang namatay matapos ang dalawang matinding buhawi na naganap naman sa Louisiana at Mississippi noong linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Ikalawa, 100,000 kakaibang mga beetle ang patay na inanod sa dagat ng Yorkshire, United Kingdom. Isang mahiwagang salot ng 100,000 mga patay na beetle o salagubang ay hindi maipaliwanag na inanod sa beach sa Yorkshire, United Kingdom noong April 13, 2020. Ang ilan ay ipinapalagay na ang mga insekto ay Lochmaia suturalis na karaniwang kilala bilang mga heather beetle dahil kinakain nila ang mga halaman. Ang mga salagubang na ito ay katutubo sa riyon at maaaring lumipat mula sa North Yorkshire Moors. Ngunit, isang pahayag na inilabas ng Scarborough at Burniston Coast Guard Rescue Team ang nagmumungkahi na ang mga ito ay mga European Schaefer beetles na karaniwang matatagpuan lamang sa mainland Europe. Ang ikatlo, ang Laguna de Chichimequillas ay nagkulay pula naman sa loob lamang ng magdamag sa Zacatecas, Mexico. Natakot naman ang mga residente para sa kanilang kalusugan dahil sa iniinom nila ang tubig na yon. Ginagamit din nila itong patubig ng kanilang mga bukid at ang lahat ng mga bukal sa rehiyon na yon ay magkakaugnay sa ilalim ng lupa. Hindi pa rin nalalaman kung bakit ang tubig sa Laguna de Chichimequillas sa Mexico ay naging kulay pula. Natuklasan ng mga residente ang mahiwagang kababalaghan ng kulay pulang ito noong araw ng Biyernes Santo ng madaling araw, pagkatapos lamang na ang komunidad ay nagising sa isang kakaibang malakas na tunog. Wala namang mga bagyo sa lugar na yon, kaya maraming mga residente ang nagsimulang iugnay ang pagpula ng tubig sa mga kaganapang galing sa extraterrestrial, tulad na lamang ng isang meteorite na bumabagsak sa Earth o mga supernatural na kaganapan tulad ng mga UFO. Samantalang ang pagpula ng tubig ay iniimbestigahan, iminumungkahi ng otoridad na kaya namula ang tubig ay dahil sa mga mineral ng tina o dye na nasa tubig ng maliit na lawa. Ngunit ito ay hindi pa naganap kahit minsan sa rehiyon na iyon. Ang isa pang hypothesis nila ay dahil daw sa ang pink na algae ay kasalukuyang namumulaklak
sa napakamaalat na parte ng tubig ng Laguna dahil sa perpektong halo ng mataas na temperatura, sikat ng araw at mababang pag-ulan. Isa sa mga pinakamahusay na halimbawa sa buong mundo ay ang Lake Hillier sa Australia. At maaari ding daw kaya namula ang tubig ay dahil sa sulfur bacterium na tumutubo sa ilalim ng tubig dahil sa dami ng basura. Ang mga basurang ito ay lumilikha ng hydrogen sulfide gas sa malalaking bilang na maaaring dahilan ng masangsang na amoy nito. Ang hydrogen sulfide na ito ang ginagamit ng mga bakterya upang lumaki at dumami. Ang ikaapat naman na kakaibang pangyayari ay ang daang-daang mga patay na juvenile seals ang napadpad sa baybayin ng Cape Breton na malapit sa Halifax sa mga nagdaang araw. Daan-daan naman na mga batang patay na mga seal ang natagpuan sa mga beach at sa harap ng mga ari-arian na nasa baybayin ng Cape Breton at Sambro sa labas lamang ng Halifax noong nakaraang linggo. Karamihan sa mga seal ay nasa loob lamang ng halos 10 metro ang pagitan sa bawat isa. Napaka-misteryoso ng pangitaing ito. Anong natural na pangyayari ang maaaring magdulot ng maraming mga seal upang maanod ito ng sabay-sabay? Hindi ito nakakatakot, bagkus ay masasabi nating kakaiba. Karamihan sa mga ito ay lahi ng harp seal. Pinapanganak pa nga sila sa hilaga kaya malamang na naianod sila mula sa hilaga. Ang laman mula sa ulo at itaas na torso ay nawawala sa karamihan sa mga seal na ito. Ngunit ang bungo ay nakadikit pa rin at ang iba ay matatagpuan lamang sa malapit. Ang ikalima namang kakaibang pangyayari ay nangyari naman sa Europa. Ito ay literal na bumabagsak ang mga ibon mula sa langit at walang nakakaalam kung bakit. Naniniwala ang mga sayantipiko na ang malakas na hangin na nangyari sa huling mga araw ang pumatay o malubhang sumugat sa libo-libong mga ibon na ito. Ang mga ibon na ito ay lumilipat mula Africa patungong Europa. Ang mga patay na ibon ay natagpuan sa mga lansangan ng Athens, sa mga balkonahe ng apartment sa kabisera, sa mga isla ng Aegean at sa paligid ng isang lawa na malapit sa seaport ng Nauplia sa Peloponnese. Ang malakas na hangin nga ba ang pumatay sa mga ibon na ito? Daan-daan namang mga patay na mga herons, isang uri ng ibon, ang natagpuan sa Turkey. Ang mga patay na ibon ay natagpuan malapit sa nayo ng Koprisik. Natatakot ang mga residente at opisyal dahil walang nakakaalam kung ano ang nasa likod ng napakalaking pagkamatay na ito ng mga ibong heron sa kanilang lugar. Samantalang sa Denmark naman, 200 patay na pato ang natagpuan. Humigit kumulang sa 200 patay na pato ang natagpuan sa kahabaan ng mga beach sa Laiso, Denmark, at nagtataka ang lahat kung namatay sila dahil sa bird flu. Ang pangyayaring ito ay hindi pa naganap sa isla kaya ang mga tao sa isla ay nagtataka at natatakot. 4 sa mga patay na pato ay sinubukan para sa avian influenza, ngunit ang lahat ng pagsubok na ito ay lumabas na negatibo. Mahigit 1,000 patay na ibon naman ang nagkalat sa kalye ng Roma. Noong February 5, 2020, daan-daang mga patay na ibon ang sumakop sa mga bahagi ng Viale del Policlinico. Muli, ayon sa mga opisyal, ang mga ibon ay namatay nang bumagsak ang isang puno dahil sa malakas na hangin sa buong kabisera. Mahirap man isipin na ang mga ibon na ito ay mamamatay lang dahil sa pagbagsak ng isang puno, ay ito ang sinasabi ng mga opisyal. Ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay na ibon sa mundo ay hindi basta maipaliwanag.
walang sino man ang may direktang kasagutan sa mga pangyayaring ito. Ang ika-6, mga balang nanira ng pananim sa Afrika. Ang paglalakbay ng mga balang ay pangkaraniwan na sa Afrika, Timog Asya at Gitnang Silangan. Ngunit ang populasyon ng mga insekto ay nagsimulang dumami noong December 2019 ng milyon-milyon. Ang mga balang na ito ay sumalakay sa Kenya at sinira nito ang 173,000 hectares na taniman. Ang napakaraming mga kumpol ng mga balang na ito ay nagsimula ng kumalat sa 10 mga bansa sa Afrika na naglalagay ng milyong-milyong nanganganib na magutom ayon sa United Nations. Ngayon, ang mga sakuna ay nangyayari sa buong mundo. Ang mga lindol, epidemya, gutom, digmaan at baha ay nagaganap ng isa-isa. Sa pagitan ng September 2019 at Enero 2020, ang mga wildfire sa Australia ay sumira ng higit sa 5,000 mga gusali at pumatay sa 1 bilyong hayop. Pagkatapos, ang parehong kontinente ay tinamaan naman ng isang beses sa isang siglo na napakalakas na pag-ulan na nagdulot ng baha. Kung kaya't ang mga abo ng apoy ay nahugasan sa mga ilog at siya namang pumatay ng maraming mga nilalang ng tubig tabang. Bukod sa libo-libong mga tao ang naiwan sa walang tirahan dahil sa resulta ng baha sa Indonesia. Nito lamang January 2020 ay biglang pumutok ang Taal Volcano sa Batangas. Senyalis na nga ba ito ng mga huling araw? Ating tandaan ang sinabi sa libro ng Ikalawang Mga Kronika, chapter 7, verse 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.